Tiniyak ng pamunuan ng Social Security System ang mas pinalawak na benepisyo ng mga miyembro nito. Ayon sa ahensya, makakasiguro ang mga kasapi nito ng magandang serbisyo at sa karagdagang kontribusyon simula ngayong Enero. Si Dina Pagibitan para sa detalye. Bawat sentimong araw ay mahalaga, lalo't higit bawat isa sa atin ay nagsisikap upang mapaghandaan ang ating kinabukasan. Kaya naman ang bawat sentimong ito ay dapat na mapunta sa kapaki-pakinabang na bagay. Sa pagpapatupad ngayong taon ng SSS o Social Security System ng 11% increase mula sa 10.4% na monthly contribution rate at ang increase sa monthly salary credit kabilang na ang pensyon, sickness allowance at maternity mula 15,000 to 16,000. Siniguro ng ahensya na sa kalaunan ay malaking tulong din ito sa mga SSS member. Yung mga nagko-contribute ngayon, pag sustain nila yung contribution nila based on the maximum halimbawa and with a higher rate, pagdating ng araw, pag sapit nila sa 60 years of age, pag nag-pension na sila, mas mataas syempre yung magiging pension nila compared dun sa dati na rate. Maghahati sa pagbabayad ng 0.6% increase ang empleyado at amo. Samantala, babayaran naman ng buo ng self-employed at voluntary member ang 11%. Halimbawa na lamang kung ang isang empleyado ng 10,000 kada buwan, nasa 333 ang kanyang monthly contribution noon. Ngayon, nasa 337 na. Gayon din sa employer na nagbabayad noon ng 737. Sa bagong polisiya, nasa 737 na ang kanyang kontribusyon. Ibig sabihin, tag 30 pesos ang idadagdag sa buwan ng kontribusyon ng empleyado at amo. Kung kumikita ka ng 16,000 pataas sa bagong polisiya, ang sickness benefit mo ay tataas din ng nasa 30 pesos kada araw. Sa 2 buwang maternity allowance naman, mula sa 30,000 tataas ito sa 32,000. Bagamat malaking bagay ang nasabing pagtaas ng kontribusyon para kay June dahil siya ay voluntary member, hindi raw ito nangangahulugan ng maling patakaran. Para sa konti lang naman kasing tinaas kaya okay lang. Hindi naman ganun kalaki. So basta sa kagaganda nung serbisyo nila, yun, okay lang. Gayon din kay Angel na isang self-employed. Ayon sa kanya, hindi naman iba ang makikinabang dito kung hindi mismong ang miyembro. Kung sa benefits naman, okay lang din naman. Kasi kami naman makikinabang in the future yung sa mga loan, tapos kung may disability. Bukod sa pagpapalawak ng mga benepisyong maaaring matanggap ng mga miyembro ng SSS, layon din ito na ang taon ng tanggapan para makapagbigay ng mga benepisyo. Mula sa 2039, sa bagong increase policy, inaasahan itong tatagal hanggang 2044. Gayon din ang mabawasan ang 1.07 trillion unfunded liabilities ng SSS o ang pondong napupunta sa mga miyembro na mas mataas kaysa sa kanilang kontribusyon. Parang utang, no? Na yung present value ng iyong contribution ngayon ay hindi siya sasapat dun sa future na liability na kailangan ibayad sa'yo. Ganon. So, kunwari ngayon, nagko-contribute ka, no? Pero yung kino-contribute mo, pagdating ng araw, hindi yan magiging sapat dun sa ibabayad namin sa'yo. Bagamat aminadong maraming problemang kinakaharap, siniguro ng SSS na tinutugunan nila ang mga ito. Noong nakaraang taon, may mahigit 50 SSS centers na ang naitayo sa mga mall at munisipalidad sa buong bansa upang maging accessible sa bawat miyembro at computerized o electronic na rin ang mga proseso ng tanggapan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.